Breaking news po, Senador Marcoleta sumabog na. Kasi naman itong mga dilawan, bangagan at mga pinklawan ay talagang tinatarget nila itong ating magaling na senador. Isipin nyo, tahimik sila sa graft and corruption ng flood control, trilyones na ninakaw nila. Pati si Batman na taxman, yung 60 billion, 167 billion sa PhilHealth. Si Marcoleta yung tinatarget nila. Sabi mga kababayan, Marcoleta inireklamo kaugnay sa umano'y discrepancies sa SOSE. Ito po ang kanilang tinatarget. Kriminal daw ito. Magpapasko daw si Marcoleta sa kulungan. Ito yung mga banat ng mga dilawan, bangagan at pinklawan. So pakinggan po natin, ano ba yung nirereklamo nila kay Marcoleta? Ito po. Professor, bakit mabigat na paglabag ang hindi tapat na pagdedeklara ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE, lalo na dito sa kaso ni Senator Marcoleta? Ang mabilis na sagot diyan ay may karampatang parusa ito ng permanent disqualification from office bukod pa sa posibilidad ng pagkakakulong mula 1 taon hanggang 6 na taon. Kaya napakaseryoso nito. Siyempre, bukod sa i-final namin. Isipin nyo, makukulong daw ng 6 na taon si Marcoleta. Tignan nyo, sa flood control, sa mga buhaya na magnanakaw, tahimik kayo. Tapos itong si Marcoleta, na hindi lang dineklara yung kanyang SOSE, ito yung hinahabol nyo. Mga kababayan, no? Pinaglololoko na naman tayo. Ano sabi? Ulitin nga natin. Professor, bakit mabigat na paglabag ang hindi tapat na pagdedeklara ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE, lalo na dito sa kaso ni Senator Marcoleta? Ang mabilis na sagot diyan ay may karampatang parusa ito ng permanent disqualification from office bukod pa sa posibilidad ng pagkakakulong mula 1 taon hanggang 6 na taon. Kaya napakaseryoso nito. So ibig sabihin, mauuna pang makulong si Marcoleta 1 taon hanggang 6 na taon? Mamaya mga kababayan, sasagutin ni Marcoleta yan. Madudurog ka, Professor. Sinong professor na ito? Isang bugok na professor. Isipin mo ang hinahabol si Marcoleta. Hindi ka ba nag-iisip? Ikaw ba'y matino pang tao? Isipin niyo si Marcoleta ay nagtatrabaho. Top 3 na performer na senador. Na politiko. Tapos, tagapagtanggol sa yung pinupuntirya yung mga buhaya. Yung mga mastermind hinahabol. Tapos ikaw naman hinahabol mo si Marcoleta. Ano yun? Diversionary tactics, mga teknik niyong pinagbabawal. Nako, mga kababayan, ibang klase ito. Siyempre, bukod sa i-final namin sa COMELEC, nagsampa rin kami ng reklamo sa Ombudsman. Ito naman ay hinggil sa perjury o pagsisinungaling sapagkat inaasahan natin lahat ng mga government employees and government officials na maging makatotohanan sa kondukta ng trabaho nila at kasama na rito yung proper filling out of forms tulad ng SOSE. Napaka-basic nito na dapat na makatotohanan sana yung ginagawa. Okay. Professor, klaruhin lamang po natin. 2 kaso po itong final ninyo. Kagaya na nabanggit nyo. Una, election violation na nasa COMELEC. At yung isa ay perjury sa Ombudsman. May mga nagtatanong po, hindi po ba ito tipo ng forum shopping? Magandang punto yan. Yun din yung tanong ko dati sa mga abogado sapagkat bilang kontradaya, dapat nakafocus lang kami sa COMELEC. Pero ang naging paliwanag naman sa amin, wala namang problema, hindi ito forum shopping sapagkat ang posibilidad ng forum shopping ay mangyayari lang kung parehong basis yung magiging filing sa 2 o 3 fora o korte o anumang ahensya ng gobyerno. Ulitin ko lang for the benefit of the listeners and viewers, George, ang final namin
perjury sa ombudsman, at violation of the Omnibus Election Code sa COMELEC. Bagamat yung mga facts ay almost the same, iba naman yung grounds sa perjury at saka sa violation of the Omnibus Election Code. So hindi ito matatawag na forum shopping. Ayon po kay Senator Marcoleta, ayaw daw po kasi magpakilala ng kanyang mga donor kaya hindi niya idineklara yung mga kontribusyon ng mga ito. Ano po yung sagot nyo dito at nakalagay doon sa inyong complaint? Siyempre, labag ito sa batas sapagkat in not so many words, yung grounds ng reklamo namin ay yung provision sa Omnibus Election Code na dapat makatotohanan ang sinusulat mo at saka nakasulat din sa Part 5 ng SOSE na pumipirma yung mga kandidato, 44,000 yung tumakbo nung nakaraang halalan. True and correct yung detalye ng final mo. So yung terminong true and correct, dapat panghawakan po yan. So ang mangyayari dito, George, halimbawa, kung hahayaan natin yung ginawa ni Marcoleta, ibig sabihin sa 2028 elections, pwede pala na maglagay ng zero campaign contributions yung lahat ng mga kandidato, tapos sasabihin lang nila na ayaw magpakilala ng mga donor ko. So sabi naman ni Marcoleta dito, wala namang batas na nagbabawal na hindi ilagay yung kung magkano yung nagasto mo, kung binigay man ito o in kind. Wala naman daw sa batas yun. Kaya ito mga dilawan, bangagan, kita nyo pa yung mga hinahabol nila. Si Marcoleta, pinagtutulong-tulungan nila si Marcoleta, mga kababayan, para mawala. Kasi nga si Marcoleta po ay isa po sa mga malalakas po na katandem ni Sara Duterte sa 2028. Ang mangyayari kasi niyan, ito yung bali-balita lang, mga kababayan, si Marcoleta po ay tatakbo na Vice President ni Sara Duterte. Na solid na kumbaga sa lab team, ito yung pinakamalakas. Kaya ang ginagawa ng mga bangag, dilawan, pinklawan, ito. Kung ano-ano yung mga ginagawa nilang kaso. Ipapakulong daw si Marcoleta ng 1 hanggang 6 na taon. Ang gagaling nyo naman. So ibig sabihin yung mga nagnakaw ng kaban ng bayan sa flood control, mauuna pa si Marcoleta. Anong klaseng isip yan? Mga kababayan, noon pinagloloko na naman tayo ng mga ito. Papayag ba kayo na si Marcoleta ipapakulong nyo? Baka kayo maunang makulong. O safe na sila sa pagiging not so transparent. Kaya nga may SOSE para maging transparent tayo kung sino yung mga donor ng lahat ng mga kandidato. As election watchdog po at para sa benepisyo na rin ng ating mga manonood, ano po ba yung malinaw na hinihingi ng batas sa SOSE? At paano ito nilabag ng pagdedeklara ng zero contributions allegedly nitong si Senator Marcoleta? Ang nakasulat po sa batas, dapat makatotohanan ang mga detalye na ilalagay. So, mismong si Marcoleta ang nagsabi sa isang media interview noong early November na ang mga donor niya ayaw magpakilala. In other words, may mga nag-donate sa kanya. Tapos yung termino na ginamit niya, napilitan siyang maglagay ng zero. So, ibig sabihin, inconsistent yung nakasulat sa SOSE dun sa kanyang mga pampublikong pahayag. At saka, wala namang masama dun eh. Ang masama yung nagnanakaw ka eh. Ano magagawa mo? Ayaw magpakilala ng mga donors. Pipilitin mo sila. Saan kukuha ng pera si Marcoleta? Kung ikukumpara mo sa mga kalaban nila na bilyones, na ninakaw. At ang ginawa nila dun sa flood control, Diyos ko Lord, mga kababayan. Si Marcoleta pa hinahabol mo. Anong klase ka? Ikaw ba'y maka-Pilipino talaga o mga pro magnanakaw ka? Nakaka-high blood dito Take note, George, ginawa niya ang pahayag na ito hindi noong Hunyo na submit ng SOSE si Marcoleta at yung iba pang mga kandidato kasi yung deadline June 11,
Nagpahayag lang siya nito nang lumabas sa eksklusibong report ng Bilyonaryo News Channel yung katotohanan hinggil sa SOSE niya. So napaka-reactive ng kanyang naging sagot. At siya mismo ang umamin sa inconsistency. Kaya yung pleading particular sa COMELEC ay para sabihin sa COMELEC na aksyonan yung ganitong klaseng sitwasyon sapagkat mangyayari ang halalan sa 2028 presidential elections pa man din ito, napakahalaga po nito, tapos baka maulit yung ginawa ni Marcoleta at gayahin ng iba pang mga kandidato. But Professor, gaano po kabigat na ebidensya ang mismong pag-amin ni Senator Marcoleta publicly, ano? Kasi ito po yung inilakip ninyong ebidensya, ano, na sinadya niyang itago yung kanyang mga donor because ayaw nga daw po magpakilala. Mabigat ito sapagkat ito ay tahasang pag-amin on national television even na siya ay talagang merong inconsistency sa kanyang. O tignan nyo mga kababayan, di ba? Pag nawala na si Marcoleta sa Senado, sino pa bang magtatanggol sa atin mga kababayan? Aasahan nyo ba sila Lacson, sila Tito Soto, sila Risa Hontiveros, sila Bamakino? Anong mapapala nyo sa mga yan? Ipagtatanggol ba kayo nila ano? Si Marcoleta lang ang nakikita na pinakamagaling eh. Tapos siya pang hinahabol nyo. Nako mga kababayan ko. Ibang klase yung mga ito hamak nyo na inamin niya na utang na loob daw yun eh. Di malinaw soliciting money, exchange for political favor, and influence. Yan sabi ng mga loyalista nga. Yun pala mga diskaya ang mga contributor, kaya todo depensa sa kanila. O yan, nagbibintang na naman sila mga kababayan ko. Mr. Meralco man yan, ako po. Yan ang mga loyalista nga, binabanatan si Marcoleta mga kababayan. Malupit, malupit kayo. Kung sino pa yung matino, kung sino pa yung hindi nagnanakaw, yun pa yung gusto nyong makulong. Anong klase ko yung mga Pilipino? Isa rin kayo sa mga mga problema ng bayan eh. Isipin niyo si Marcoleta ang nagtatanggol, hindi naman nagnakaw. Tapos hahanapan nyo ng butas. Naku po. Anong klaseng mga tao ito? Mga protector ba kayo ng mga buhaya? Ang detalye. At violation ito, kahit hindi ka abogado, nakasulat dun sa part 5 ng SOSE form sa page 2 na true and correct yung entries na nilagay mo. So doon pa lang, may problema na talaga at talagang kailangan niyang magpaliwanag. Siguro yung hamon kay Marcoleta, baka pwedeng sagutin na niya. Friday kami nag-file, Sabado na ngayon, bigyan natin ng benefit of the doubt na nag-e-enjoy siya sa weekend. Sana by Monday may pahayag na siya sa estasyong ito at saka sa iba pang mga media organization kung ano yung masasabi niya hinggil sa reklamo, hindi lang sa COMELEC, kundi pati na rin sa Ombudsman. Antabayanan natin yon. But Professor, ano po yung gusto ninyong mensaheng makarating sa mga kandidato, sa mga politiko, tungkol sa obligasyon nilang maging tapat sa kanilang SOSE? At siguro, kung papayagan yung ganitong pagdedeklara, ano po yung implications nito sa ating halalan? Etong si Melay, nahuli ni Boss Tulot! So yan po mga kababayan ang ginagawa nila. Talagang gusto nilang tibagin si Marcoleta dito. Gusto nilang mawala sa kanilang landas kasi tinik nga si Marcoleta sa kanila. Ang tindi ng mga ito. Pakana ito ng mga bangag. Pakana ito ng dilawan at pinklawan. Kasi nga po, gaya ng sabi ko, si Marcoleta ang pinaka-boka, hindi nila kaya sa mga senador. Kasi nga, abogado ito. Sinagot na ni Marcoleta yan. Mga kababayan, sinagot na ni Marcoleta yan. Ang kukulit nyo. Ibig sabihin, si Marcoleta pa ang ipapakulong nyo. Hindi naman nagnanakaw ito. Mga tahimik naman kayo sa mga nagnanakaw dyan. Ng flood control, yung bilyon-bilyon dyan. Mga trilyones na ninakaw.
Nako, ma-high blood kayo dito mga kababayan. Kaya si Marcoleta, malakas ito na maging vice presidente ni Sara Duterte. At si Sara Duterte, gusto din nilang targetin, fina-file na naman yung impeachment. Dilawan, Bangagan, Pinklawan, nagkakampi-kampihan. Kaya ngayon si Marcoleta, gusto nilang siraan, gusto nilang targetin para mawala din. O, isipin nyo tignan nyo yung ginagawa nila Bato, papa-aresto. Bongo, papa-aresto sa ICC. Chis Escudero. Ano pa? Si Joel Villanueva, sino pa? Mga kababayan, 4 na. Ang tinutumbok nila yung mga kaalyado para magtanggol sa impeachment. Yung pumirma ng ayaw ma-impeach si Sara, yun yung inaano nila. Para bumaliktad yung Korte Suprema dito, mga kababayan. So, yan yung hinahabol nila si Marcoleta kasi yan ang pinakaayaw nila si Marcoleta. Pinakatinik sa lalamunan nila kaya ngayon. Sinisiraan nila ng sinisiraan. Gusto nilang mawala siya. Kaya sabi ni Marcoleta, sige, magkita tayo sa husgado. Hindi ko kayo aatrasan. Pagbuhol-buhulin ko pa kayo. Isipin nyo kung sino pa yung matino, sino pa yung nagtatanggol sa mga kababayan natin para mahuli yung mga korap. Siya ba yung hinahabol? Tignan yung ginawa ni Ping Lacson. Saka ni Tito Soto. Lumabas si Orly Gutesa. Ayun, hinarang nila, kinasuhan. Ayun, nasaan si Gutesa? Dati si Saldico, puring-puri nila. Nung bumaliktad, sinabi nila, DDS na daw. Diba? Kung ano-ano pa mga pinaparatang nila. Na ito daw ay Iglesia ni Cristo. Nako, hindi yung Iglesia ni Cristo. Huwag kayong gagawa-gawa ng kwento. Diba mga kababayan? Walang korap na Iglesia ni Cristo. Tandaan nyo po yan. Kaya anong masasabi nyo dito mga kababayan ko sa ginagawa nilang paninira kay Marcoleta? Isang comment, isang share, isang subscribe. At ilagay nyo rin po kung anong location kayo, anong lugar kayo sa ibang bansa. Kung saan man, i-comment ko po, re-reply ko kayo isa-isa. Salamat po ng marami. Mabuhay po.